Magandang gabi, ako si Paolo Mediones. Ako naman po si Cheryl Cosim. Nag-aaralan na ngayon ng PNP ang legalidad ng bentahan ng stun guns matapos magamit ang device na ito sa tangkang panginginap di umano kamakailan. Pero posible nga bang magamit ang pang self-defense na ito sa paggawa ng krimen? Pakisagot, Joel Gorospe. Sa tindahang ito ng mga handheld security product, umaabot sa 10 ang nabibentang stun gun kada araw. Ang stun gun ay isang self-defense device. Imbes na bala na nakakamatay, taglay nito ang kuryente na umaabot sa 80,000 kilovolts hanggang 1 million kilovolts. Ito ang iba't ibang klase ng stun gun na pag dumikit sa iyong katawan ay pwede kang pansamantalang maparalisa. Dahil madaling gamitin, karaniwang suki raw ng stun gun ng mga babae, lalo na yung mga nagtatrabaho sa gabi. Iba't ibang disenyo rin ang mga ito. May parang cellphone, beeper, batuta at baril. Sa halagang 900 pesos, pwede nang makabili ang kahit sino. Ang pinakamahal na klase, aabot sa 2,800 pesos. These products po are not intended to temporarily immobilize an attacker. Ito intended ho just to only to distract for you to be able to escape dun ho sa attempted crime. Pero ang aparatong dapat sana'y pangdepensa sa sarili, nagamit kamakailan sa muntik ng pagkakadukot sa ama ng singer-actress na si Sarah Geronimo. Pero ang problema, walang batas na nagbabawal o nagre-regulate sa paggamit nito. When you use this stun gun, kung ano yung resulting end niya. Halimbawa, ginamit mo pagkatapos nagkaroon ng physical injuries against doon sa victim, then you can be charged for physical injuries. Kaya naman ngayon, pinag-aaralan na raw ng Philippine National Police ang legalidad at kung may karapatang pantao bang nakukompromiso sa paggamit ng stun guns. We have to look at the legality of these new equipments. We have to consider all of this, especially in relation to human rights. Pero habang wala pang batas tungkol sa paggamit nito, huwag raw sanang gamitin ang bagay na dapat sana'y pandepensa sa sarili para makalamang sa kapwa. Joel Gorospe, News 5. At yan po ang kalahating oras ng balitaang siksik sa impormasyon at puno ng aksyon. Susunod na ang dokumentado at kaabang-abang ang bagong show na aking partner na si Cheryl. Ang title ay Alagang Kapatid. Antabayanan niyo po yan this coming September. Kasama yan dun sa ilan sa mga programang pinakita natin sa trade launch. Tama, ilo-launch. 10 programa po yan na bago. Ito po ang News 5. Higit sa balita, aksyon!